Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Huli 2023 hanggang ngayon, 2025, 15 billion ang kabuuan. Naku, ano to? At 75 na, ano ba yung 75? Congressman? Kiko Barsaga biglang dumating. Anong 75? Oo, Kiko Barsaga dumating. Oh, kagabi ito nangyari. At pagbasura ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Duterte, inalmahan ni Kong Pulong. Eh, dapat naman talaga eh. Ibigay nyo na yung interim eh. Hindi pa hindi pa nahahatulan, kinulong nyo na ng ilang buwan. O, wala kayong silbi. Ah, namumuliti ka lang kayo. Kumakampi kayo sa mga naku, naku, naku. Okay, pasok na natin to. Mula sa pagsisiwalat ng Net25 Oh, na tila mayroong 15 billion pesos na kabuuan na military ghost projects mula sa hanay ng ating mga kasundaluhan, gaya na rin ng pagbubulgar ni Congressman Kiko Barzaga. Aniya, 15 billion ghost military projects, kaya pala takot na takot si Gibo Teodoro kay Romualdez. Hashtag People Power. Ito ang naging reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa issue ng umanay 15 billion pesos ghost military projects na lumutang online ngayong linggo. Pero ang sabi ng mga loyalista at kakamping, delikado daw ang buhay ni Congressman Kiko Barzaga bakit? dahil sa kanyang pagsisiwalat ng mga military ghost projects ni Gibo Teodoro at General Bronner. Pero mukhang mas matatakot si Gibo Teodoro dahil kapag nalaman ito ng mga underlings or juniors o retired MIUs, kapag nalaman nila na mayroong korupsyon sa kanilang hanay, ay siguradong madidismaya sila dahil sila ay taong may dignidad o mga hindi nakinabang ay kasama nilang naghihirap din ang mga Pilipino gaya natin. Sabi nila, delikado daw si Congressman Kiko Barzaga Oh. dahil he's now discussing military ghost projects and the higher-ups who benefited from them. I disagree. For me, mas delikado yung generals or si Gibo sa mga underlings or junior or retired MIUs when they find out. Kasi these people who have dignity or Oh. those who never benefited have been suffering with the rest of us. Between Kiko Barzaga and Gibo Teodoro, I think mas worried si Gibo for the backlash and the possible ramifications of this expose. Ayon pa sa Political News Philippines, matatandaan natin na ilang araw lang ang nakalipas na sinabi rin ni AFP Chief General Romeo Bronner ay hindi sapat ang kanilang budget kaya may balak pa silang mangutang sa mga bangko. Diyos Grabe ko 'no? po, asa ng budget ng AFP? Ang laki ng budget nila taon-taon. Kaya pala walang pakialam sa nangyayaring nakawan sa bansa kahit putok na ang bilyong-bilyong pondo ang Agoy. hinanakaw ng mga buwaya sa gobyerno. Nakapiring pa rin ng mata ng mga kasundaluhan dahil meron din pala silang tinatagong kababalaghan. Sana'y maimbestigahan ito ng Senate of the Philippines. Kung totoo. Kaso wala, eh. Oo, sila-sila nagkakaintindihan diyan, eh. Oh, sino pa mag-iimbestiga, yung ICI nga, 'di ba? Anong nangyari? Halos itago na nila. Samantalang nung nasa Blue Ribbon nung hinahawakan ni Senador Marcoleta, eh, lantaran, may napapangalanan, eh, wala. Balik sa normal na naman, oh, 'di ba? Back to reality na naman. Dahil nakakaiwas sila kasi mayroong nangyayaring cover up di umano, eh, ayan, oh, nadawit ba ang pangalan? Nadawit ang pangalan pero hindi iniimbestigahan. Ganyan sila kalupit ano? Oh, kamusta na yung, peaceful rally, 'di ba? Yung iba, ang ginawa, sinabi hindi matutuloy kaya yung iba, eh, siguro akala nila hindi natuloy. Merong gano'ng, issue, eh. Oh, paano nalaman 'yan? Eh, si Maharlika ho nag-ano niyan, si Miss Maharlika ang nagbulgar niyan. Oo, totoo.
Ano sabi? Maya-maya ipapakita ko sa inyo, ha. Bakit na high ang Ford Spark Rally hindi magtatagumpay? Eh, bakit nga ba? Alamin natin. Para maliwanag sa maliwanag, bakit hindi nagtagumpay, tanong lang ito, bakit nga hindi nagtagumpay? Ikaw na nanonood sa'kin, ano sa palagay mo? Ano tayo 'no, nakapag-live na ba tayo? Are we live? Mga sa Andun tako sa 30 natin, mini 39 minutes ago. Ayan, meron siyang 1 hour ago, Dasmariñas Village pala napuntahan ko. On the way na ako sa Forbes Park. Waits ka lang, SILG Remulla. So parang inaantay niya yata si Remulla ang sino ba yan? Yung crush ni Lisa Tanas na lumabas kaso wala man doon. Sabi ni Kiko Barzaga, sorry sa lahat ng police at security na nag-overtime dahil sa amin pero kailangan talaga natin ito. People power, Marcos resign. So ito kanina yung mga pinakita niya. Ayan, yan, mga Papasukin na namin ang Buendia Gate ng Forbes Park. Kumusta? Ayan. So ngayon, kasalukuyan, mga kababayan, nandiyan pa rin ang mga bida-bidahan. Ang saya. Kadiliman pa rin ang ating, hindi tayo natutuwa dahil hindi tayo nagtagumpay. Actually, walang tagumpay ngayong gabing ito. The problem with this panawagan, okay? So, napag-usapan nga namin kanina sa ating Team Alindog, nabanggit ni Princess Maui, na sana, dahil si Kiko Barzaga ang nanawagan nito. So, dapat mag-stay siya doon hanggang sa talagang mapababa natin o mapapasok mapasok nila ang Forbes Park at makuha nila sana yung mga pera ninakaw ng mga walang hiya. So sabi ko nga kanina, nagtataka ako, bakit merong event sa ibang lugar, sa Raha Sulaiman, okay? Hindi ko pa rin alam kung anong nangyari, sino yung nag-organize dyan, bakit may pangligaw, bakit may event dyan, may event, diba? Kasi ang alam lang natin na panawagan, mga darling, ay sa what? Dito sa Forbes Park. Tapos biglang may mga nagbidabidahan. Sabi ko nga kanina dun sa vlog namin, hindi natin makukuha ito ngayong gabi hanggat mga palangga, ang naka-front ay tainted ang kanilang mga personalidad. Nako, ano kaya ibig It's like sabihin nun? hijacking the event. This is the event. Ano kaya ibig sabihin nun, mga kasama? Palagay mo ba, meron bang gano'n nangyayari? Meron bang bagay-bagay na hindi alam ng bawat ibang supporter? Hindi ko rin alam. Bakit ano nangyari? Bakit nga merong gano'ng bagay? Kasi may panawagan si Kiko Barzaga na doon nga, 'di ba? Doon nga sa tapat, sa gate. Bakit nagkaroon ng, yun nasabi rito sa video. Kaya minsan nakakalito. Kaya yung ibang tao hindi malaman kung saan nga pupunta. Ano nangyari? Di humina. Sabi ni Aling Ledesma, mahina ang puwersa. Naku, ano kaya yun? 'Di ba? Ano ito? Ito na. Pero gano'n pa man, pumunta pa rin si Kiko Barzaga, si Kong Kiko Meow Meow dito, sa Raha Sulaiman. Tama ba? Sa Raha Sulaiman ba? Alamin natin, pasok. Ang pusa, wala sa Forbes Park. Nandito sa Forbes Park. Nandito na ang ating idolo, Congressman Kiko Barzaga.
government, you don't deserve a good night. Yes! Now, magsasalita po ako, hindi ko sasabihin, hindi ako maglilitanya kung gaano sila kagago, kung gaano sila kabuang, dahil alam na natin yung lahat. Correct? Tama? Right. Alam na natin na bobo sila. Alam na natin na incompetent sila. Alam na natin na gago sila. By the way, good evening. I would like to acknowledge the presence of Congressman Kiko Meow, 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 meow. What an amazing night for the Philippines! Ladies and gentlemen, please welcome. Tabi kayo, tabi. Oh, pataanin muna po natin. Dahil natin si Congressman Kiko. Tabi, hindi tayo Picture kayo. Hindi po kayo. Lahat po ay pumunta muna sa harapan. Tabi, hindi po tayo sa harapan mga kabayan. Mag-congress tayo. Bigyan nyo na si Congressman. Tabi, Hoy, bigyan nyo na doon. Escort, escort. Escort, para ka ni Pellet. Mamaya mo. laban para sa bayan! Ladies and gentlemen, Congressman Sino Mensager! Ang pusa, wala sa postal, nandito sa Congressman! Nandito na ang ating idolo, Congressman Kiko Mensager! Okay, mamaya, mapapakinggan nyo si Congressman Kiko. Magpapahinga lang sandali, ha? Kung Kiko, mukhang naisyuhan mo si John Vic Rimulya. Pinaghandaan ka ng loko-loko. Naisahan mo ang mga ulol na tarantado. Wala sa Pampers Board! Naisahan sila! Nag-aabang doon! Nandito si Congressman Kiko Mensager! Napakatalino talaga ni Kiko! Dahil Kaya pala napunta dito. Parang inisyahan. Ayun sabi rito. Inisyahan. Bakit? Siguro akala doon pupunta ng Raha Sulaiman. Hindi natin alam mo, tunay na kwento, talagang may ganun. Ganun talagang sitwasyon. Pagbasura ng ICC sa interim release ni Tatay Digong, itong mga taga-ICC na ito, matitigas ang pangan nito eh. Diba? Ang titibay ng mga bakit ito ba yung na-play ko? Ito pala. Ayun. Ang titibay ng mga pangan nyo. 82 years old, 80 years old na. Tatay Digong, ang tibay nyo, ayaw pa rin pakawalan. Ano ba gusto nyo? Gusto nyo talagang, nako kayo. Bagay, tatanda rin kayo mga taga-ICC. ICC. Ang tawag sa inyo ay ICC. Ano ba yung pwedeng i-term sa kanila? Kayo, mag-isip kayo mga kasama. Pasok. Umalma si Davao City Congressman Paulo Duterte sa desisyon ng ICC na hindi payagan ang pansamantalang paglaya ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs, ikinutuwa ang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si G. Robles. Ano? Kinatuwa nyo? Hindi nga kayo. Tibay ng pangan nyo 40, sabi 30,000 na witness. Saan ba kayo? Oo. Puro kayo inventong witness. Nung dinala na sa ICC, wala na. Wala may pakitang witness. Andun si pumunta ron, gusto mag-witness. Pero ito, mga ano lang to eh. Kagaya mo si Aling Sheila, nawala na si Aling Sheila. Nabis to eh. Po ay nagpapasalamat
kay Vice President Sara Duterte. Marahil, ito ang unang pagkakataon na nagpasalamat ang ilang human rights group at pamilya ng mga biktima ng war on drugs kay Vice President Sara Duterte. Mismong ang anak daw kasi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan kung bakit binasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling ng kanilang kampo na interim release o pansamantalang paglaya habang gumugulong ang reklamo. Sa totoo po, ano kami, Ito na naman siya, oh. Ano kayo? Ganda ng lips, ah. Pero yung ngipin. ano kayo? Hindi ko alam sa kung ano yung sobrang galit nito sa mga Duterte. Oo, may kwento pala. Pero ewan ko kung konkreto yung kwento na yon. Sa susunod natin ibibigay yun. Yung bakit galit ito sa mga Duterte. told you so, parang gano'n. Kasi matagal na po namin pinupoint out yan na yung statements mismo nung Duterte family ang magagamit or gagamitin ng korte to decide. Isa sa mga naging basehan ng ICC ang mga naging pahayag ni Inday Sara na taliwas kumpara sa defense team. Kabilang dyan ang balak ng pamilya Duterte na iuwi sa Davao ang ama sa oras na mapagbibigyan ng interim release. Bagay na hindi tugma sa sinabi ng kanyang depensa na mananatili siya sa... Ay, gawa-gawa lang kayo kwento. Hindi naman ganyan sinabi ni VP Sara eh. Oo, hindi ganyan. Sabi nga ni VP Sara, merong bansa na tatanggap. Tapos sasabihin nyo, balak sa Davao. Unggoy. Puro kayo paggawa ng kwento. Diba? Dito na lang tayo. Ano ito? Kanya-kanyang takipan. Sino kaya babalasahin ni Manong Ted dito? Pasok! Mangupit pa kayo dyan, di ba? Alam nga namang mag-insert pa kayo ng katakot-takot dyan na nanakawin ninyo. Hello, excuse me ha. Mawalang galang lang po with all due respect. Hindi naman lahat, di ba? True. Hindi po ba? Huwag na ho natin pangalandakan yung 2026 budget na hindi gagawin namin lahat ha. Opo. Alam nga naman hindi nyo pagawin yan. Hello? Aminin na po natin, pababa ng pababa ang kredibilidad nitong mga institusyon na ito. Hindi ba? Both houses of Congress. Sila nga supposed to be ang yung power of the purse na sa kanila. Vanguards, dapat sa pera ng bayan. Pero ang nangyari, sila pala ang isa sa mga promotor. Hindi ba? Aminin na po natin, pababa ng pababa ang kredibilidad nitong mga institusyon na ito. Hindi ba? Both houses of Congress, Senate is under fire. Definitely. Well, sabi nga nung isang miyembro po naman sa mababang kapulungan, the House is on fire. Yun ang kanyang words. Ito pong resignation ni Senator Ping Lacson ay marami pong nililika na kaisipan sa atin. Kaya nga ang tanong natin, kailan ang next hearing ng Blue Ribbon Committee? Sino magiging chairman nito ulit? At paano na? Di ba ang hearing na ito, habang ang ICI ay secret, di po ba? Mga kapatid, ito pong usapin ngayon ng mga institusyon na ito na atin pong dapat nga sinasandalan, na kung saan po naman sa ating pong episode ng Think About It Girl, ipinaliwanag natin kung bakit po nagkakaroon na ng mga tinatawag po na failure of these institutions at kung bakit po tayo nasadlak ngayon dito. Kasi nga, ang may gawa nitong problemang ito, kasama mismo yung institusyon na dapat natin pinagkakatiwalaan nga, di ba? Sila nga supposed to be ang yung power of the purse na sa kanila. Vanguards, dapat sa pera ng bayan. Pero ang nangyari, sila pala ang isa sa mga promotor. Hindi ba? So ngayon, paano ho? Ang sinasabi po ng leadership sa Kamara, hayaan nyo dahil kahit na ngayon nag-uulan, bukas makalawa, sisikat din ang araw. So kumbaga itong tiwalang ito, huwag nyo sabihin pong nabawasan, hindi, nawala. Wala talaga. Hindi bawas, wala talaga. Diba? Mas lalong humina yung credibility ng ICI nung hindi nila binuksan sa publiko yung kanilang mga hearings. Nagkaroon lalo na baka may cover-up. Yun ang iniisip ng ibang tao. Nagbabasa ako ng comments online ha. Sinasabi nila, bakit kailangang nakasarado yan? But I'm talking about now the trust
dito po sa institution, ang tawag po ay Senate Senado. and the House of Representatives. Di po ba? Sabi nga po ng Ateneo School of Government, this trust is broken. Paano ho? May babalik pa ba itong tiwalang ito? Huwag na ho natin pangalandakan yung 2026 budget na hindi gagawin namin lahat. Opo. Alam nga naman hindi nyo pagawin yan. Hello? Hindi ba? Alam nga namang mangupit pa kayo dyan, di ba? Alam nga namang mag-insert pa kayo ng katakot-takot dyan na nanakawin ninyo. Hello? Excuse me ha? Mawalang galon lang po with all due respect. Hindi naman lahat. Di ba? True. Hindi po ba? So pag-usapan natin dito, ito ngayon na nangyayari na maraming mga isinasangkot dito, di ba? Yeah. Opo na usapin. So mga kapatid, paano ho natin maibabalik yung trust na ito? Kaya ba bang ibalik? Paano ka si Minority Leader Alan Peter Cayetano na kahapon talagang binakbakan naman kaagad, ano ho? Yung tao, sabihin na po natin na hindi mo siya gusto. Sabihin mo na hindi mo siya gusto. Ayaw mo maniwala sa kanya. Umaasa ka ng 10,000 na ibibigay sa'yo kasi yun daw ang kanyang pangako during the campaign. Sinasabi ng mga tao, Pero- hindi naman sa ayaw ko, Okay. pero yung man na ipangako noong na 10K, hindi natupad, paano daw ito? Pero alisin mo yung pangalang Alan Peter Cayetano. Oo. Alisin mo lang siya pansamantala. Oo, Kunin mo yung mensahe. yung thought. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya, mag-resign daw lahat. Presidente, vice-presidente, mga nasa Kamara, nasa Senado. May iwan na yung mga local government officials. Kaya naman nilang patakbuhin. Okay. Ang sinasabi At niya, walang lahat tao. ng national officials are congressmen, the honorables The are honorables. considered as national officials. Yes. Okay. So lahat daw po, bakit kinakailangan daw mag-resign lahat? Wala nang tiwala ang tao. Tama. Di ba? Sa gobyerno. Yes, opo. So again ha, ito pong ating pag-aanalisa na ito, sa punto po ng So ito yung nangyari kagabi. Total na kwento na ni Manong Ted na wala nang tiwala ang taong bayan. Talaga namang wala na. Dahil sa mga nangyayari ngayon. Pag narinig mo yung pangalang congressman, ang tatatak sa utak mo, mga buhaya. Pag nalaman mo nga, pag narinig mo ang pangalang presidente, ang tatatak sa utak mo, nag-hallucination, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Ganun. Pero maiba tayo. Ipasok natin itong nangyari kagabi sa tapat ng gate ng, ano ito? Ng isang eksklusibong subdivision, natawagin na lang natin sa pangalang Forbes. Sa harap niyan, EDSA, dito nagpunta yung kababayan nating iba. Ano meron dyan? Sa live na yan. Silipin lang natin. Isa pang gurgur, ayaw ko. Uwi na ako pag nagurgur pa tayo. Talagang bantay sarado, no? Loob at labas, pero nakabalandra. Hindi sanay itong cellphone ko na na nakakakita ng pangunyaman na gate. Wala, lagi tayong gurgur. Nariyan sila? Sino yan? Kong? Uy. Eto na po si Congressman. Si Congressman Barsaga. Dumating din sa polls pala. Mahal na mahal sa ng taong bayan, ano? Ando pala si Senador Jimmy Bondoc. Senador ang tawag ko kasi gusto kong senador yan. Na maging senador. Kaso,
Wala eh. Binalasubas ng milik-milik eh. Dito! Dito! Dito naman! Dito! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sumalaki ang chest ko! Tayo ng pera ng gobyerno! Pera ng bayan! Brother, pabicture ako. Isang mabilis lang. Meow, meow. Ayan, naipit tayo. Ayun naman. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga sa... Ayan po, kasalukuyang pinagkakaguluhan po si Congressman Kiko Barsaga. Ang ating pong pinakano ngayon, man of the hour. Dami pong tao rito. Ayan. Nagkakatulakan kami rito. Hindi para ano, dahil gusto makalapit lahat kay Kiko. Layo tayo ng konti. Sila gusto nila lumapit, tayo naman layo tayo. Ayaw ko rin. Yung mga sakyan, lumubusi na sila. Kasi lapit na yung lapit sa akin kanilang, to si Kiko, kaya tawag pati doon? ko nagugulo eh. Para bigay support. Oh, ito pa isang Kiko. Kiko Matos. Yan. Ayan, nakita nyo naman. Ha? Suporta nitong movement natin. Bossing, kaway-kaway naman ng konti. What's up, bossing? Ilang viewers mo ngayon? 3,000. Ang lakas Siyempre. Ang lakas sa Facebook Pareho tayong gwapo. Hindi, YouTube yan. I mean, yeah, YouTube. Kiko Matos, Badong Aratilis. Nice to meet you, sir. Sige. Sa inyo naman. Na-instampid ako. Hindi natin gaano marinig. Hindi marinig na kasama. Pero yung mga tao, nagagalak nung dumating si Kong Miao Barsaga. Kong Tutok Miao Barsaga. Kasi siyempre, hindi na maano yung kanyang karakter na Meow, meow. ayaw. Hindi na narinig.
Pasok ni Mike. Ano ba naman? Yan na. Oh, maliwanag sa maliwanag, dumating ho si Kung Miao sa tapat ng gate ng Forbes. Oo, kaya kung umabot ka sa video natin ito, ayan, napakalaking share hanggang sa muli. Bye-bye.